At ngayon, tayo ay tutuloy ng ating programa ngayong gabi. Ang ating susunod ay yung partner. Cooking demo. Pero, kagaya nga nung sabi ko kanina, mayroon tayong surprise ngayong gabi. At ang magre-reveal ng surprise ay si Chef Arlene. Kaya ngayon, ibibigay na natin ang panahon kay Chef Arlene. Magandang gabi po uli sa inyo. Ayan, natutuwa po uli akong makita yung inyong mga faces ngayong gabi na masasaya at inspired. Ako din po, inspired po ako na makita ko po uli kayo at saka may maibahagi po uli ako sa inyo. So, sabi ni Ma'am, ay meron daw akong sorpresa para sa inyo. Meron po. O, sana po ako inyong paunlakan. Ako po ay nalulungkot. Kasi ilang araw na parang hindi ko malaman kung nagpa-practice din kayo sa inyong bahay. Sino po ang nakapag-apply na nung ginawa natin sa bahay? Ay dito. Ha? Aba, si Nanay. Nakausap ko si Nanay Cristina. Ay talagang, ako po'y maligayang-maligaya kanina. Kumbaga may 1 point na ako. Ay, wala na pong iba. Sana po ay itry nyo para mas maging masaya, no? Ano po ang sorpresa ko sa inyo? Ako po'y nalulungkot na mag-isa rito. Gusto ko po ng kasama. Sana po ako'y inyong paunlakan. Meron po akong piniling mag-couple, mag-asawa, no? Na nais-imbitahan dito sa harapan at silang dalawa ang magkukuking show. Ako po ang tagahawak ng mikropono. Ayan, ako po ay assistant ngayon. Okay. Gusto ko pong tawagin si Ate Marilyn. Nasaan si Ate Marilyn? At saka si Ate Marilyn, pwede ba kitang maimbitahan dito sa harapan? Baka po pwede. Pwede po. Sige po, alika rito. Ayan. Itatry natin. Itatry natin. Okay. Ate Marilyn, ikaw ba ay... Ayun lang. Sige po. Ayan. Sige po tingnan natin. Ate Marilyn, kayo ba ni Kuya Kevin? Tama po ba ako? Na nagluluto po kayo ng minsan dalawa? Sabay. Sige po. Ay dito po natin i-apply yung yung dalawa kayo, may isang tagahiwa at saka may isang nagluluto. Kasi bonding moment nyo na po yun. No? Mas nagiging close yung relationship nyo bilang mag-asawa. Hindi lang gigising si Agum tuloy, kasi Agum asawa eh. Hindi lang gigising si asawang lalaki para kumain at uminat-inat ng ganyan, kundi, mahal, ano bang lulutuin mo? Ako tagahiwa. Aba, meron ka ng puntos kagad doon, pogi points. Ako po yan, tagahiwa. Oo. Ang ginagawa namin, sa aming mag-asawa, ganun gigising ang asawa ko, anong lulutuin mo, Gom? Ay, ito, ganyan. Ako tagahiwa. O sige. O sige, alam nyo, pag ganun ginawa. Ako asawang babae ako. May pinaghahandaan akong premyo para sa kanya. Kasi very good eh. Ay, kung gusto nyong ganon, medyo magpapapogi points kayo sa inyong mga agum o asawa. Sige, Ate Marilyn, palagay ko mas maganda partner kayo, no? At tinatawagan ko si Kuya Kevin. Sige, hindi na siya nakatiis. Okay, sige po. Palakpakan natin. Sige po, ganito po. Ano po yung mga ingredients natin, Kuya Kevin, na nakikita nyo? Ate Marilyn, dun ka. Sandali lang po. Taga ano lang siya. Gusto ko si Ate Marilyn ang magigisa. Sabi mo nga ikay laging nagluluto na eh. Sige po, May Kuya Kevin. sasabihin lang po. Oh, sige po. Poy, nakita mo naman, nasa unahan na. Natuluyan. Wish come true si Kuya. Sige po. Okay. Simulan na po natin. Ano po ang ingredients natin, Kuya Kevin? Tayo po ngayon ay may tofu. Alam po ninyo ang tofu? Ito po ay maigi sa ating katawan. Huwag po kayong maniniwalang ito'y nakakarayuma. Ano ba po? Meron po Parang tayong- mawawalan ako ng trabaho dito ngayong gabi sige May po. konti po tayong toyo. Okay. Sa English po ay soy sauce. Kukorek.
Kokorek ko lang si Kuya Kevin. Ito po ay hindi ordinaryong soy sauce. Hindi nga po pala. Ito po ay oyster yata mushroom oyster sauce. Oo, Yan. oo, Sige, sige. Nakamali po ako. Oyster sauce pala. Mushroom oyster sauce. Meron po tayong white onion. Pastor, pwede na po. Meron po tayong kamatis. Ano na nga English sa kamatis? Tomato. Yan. Ano po ito? Ito po ay iba. Olive oil. Yan. Olive oil, honey po. Yan. Ano pang panggisa natin, Kuya Jan? Meron pa po tayong Seasoning. paminta. Seasoning. Ito yata yung alak. Ano ba Hindi po, ito? hindi po. Tubig yan, tubig. Tubig po yan. Tubig. Hindi po yan pansyat. Pasensya na po, Pastor. Akala ko ilang banog. At saka po, meron tayong bawang. Ayan, o sige. At saka itong onion. Spring onion. Spring onion. Ayan. Sige po. Sige po, anong gagawin natin, Kuya Kevin? Ayan po naman ay kaunting mantika lang tayo. Ano po? Ating nga po isasabay itong ating bawang. Anong gagawin sa bawang? Isosotay. Tapos po, susunugin, Kuya Kevin. Hindi po. Hindi Bakit? po. Masama po pag sunog. Mapait. Spring onion pa. Tumo pala yan. Kamatis. Ito po yung okay na ito. Teka muna, Kuya Kevin, isa-isahin natin. Hindi pa natutulog yung kamatis, hindi natin... Kala ko po hindi lulutuin. Ay, lulutuin naman. Ayan. Ang susunod po ay itong Onion. onion. Ayan. Talagang cook po talaga si Kuya Kevin. Di ako nagkamali, mawawalan ako ng trabaho ngayong gabi. Ano po susunod? Mamaya pa po yan. Yung tokwa Ito na po. Ito na po palang tofu. Ayan. Itong pong tofu ay pre-cook na po siya. Pinerm ko lang po yung mga gilid-gilid niya. Lightly fry lang po siya kasi madudurog siya pagka dinerecho ko siya ng hindi naluto. So kung ayaw nyo ng mamantika, pwede nyo pong i-bake o ilagay nyo lang sa kawali tapos magano siya. So low fat na po siya. Mamaya na yan, Kuya Kevin. Ito na po, Kuya Kevin. Ayan. Ang kasunod po ay Mushroom oyster sauce. Ayan. Sige, laglag. Ito po lahat. Opo, sige po. Okay. Ano nga po palang ating menu? Ha? Anong ating menu? Walang rehearsal po ito. Okay. Ang ating pong menu ay tofu with oyster sauce. Yun. So, yan po yung ano natin. Nakalimot na. Ayan. Masarap na masarap po yan. Nangaagaw na siya. Ang paghahalo hindi ganyan, mami, paganto. Yan. Yan. Lalagyan mo ng gesture. Yan. 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 Naka-televise po ito. Para ba kayo nakikipagsayaw din sa akin. Yan. Yan. Sige po, Kuya Kevin. Mukhang yan po ay luto na. Okay po. Yan. Okay na po. Opo, sali natin dito, ate. Yung pang-garnish ko, binanatan ni Kuya naubos lahat dun sa kawali Imbis na mas maganda Makakamapato. Okay. Ayan, Kuya Kevin, sige nga, tingnan natin kung papasay niluto ni Ate Marilyn. Tikman mo nga. Ate Marilyn, baka sabihin ng audience, walang lasa talaga yung niluto dito, tapos sa inyo, masarap Talong-talo naman Aba, ayaw. Ayaw ba? Delicious. Hindi pa nga nangunguya, ako na may niluluko na yata nitong sige, okay po. Eksakto po. Okay, thank you. Po. Maraming salamat po. Sana po nagustuhan ninyo, naging masaya po kayo. Gawin nyo po ito na magkapareho, magkasabay. Talaga pong mabe-benefit nyo yung bonding nyo sa isa't isa. This is also one way of showing love to your wife, no? At saka sa inyong husband. Marami pong salamat at magandang gabi po sa inyo. Ang pag-uusapan po natin ngayon, katulad ng aking pangako,
Who's the boss in my house? Tinanong ko kanina si Louie, sino ang nasusunod sa inyong bahay? Sabi ni Louie, ako. Talaga naman, ano? Ang tatag, ako. Pero meron akong isang nakausap na asawang lalaki, ay tinanong ko din, sino ang nasusunod sa inyong bahay? Aba, sabi niya, sa bahay namin, ako ang leon. Talaga naman, ano? Ang tatag. Ay, paano ang asawa mo? Siya naman ang may-ari ng leon. Wala rin, ano, Divina? Wala rin. Kahit ikaw ang leon, ang nasusunod na may-ari ng leon, di wala rin, ano, Mel? Ha? Kayo bang mga babae, natutuwa kayo pagka ang inyong mga asawa ay kilala sa bayan na under ninyo? Ha? Kayo ba'y natutuwa sa gayon? Merong mga babae na nagmamalaki pa. Subukan niya. Pagka hindi ko ibinitin siya, o dinukot ko ang kuwanayan. Aba, minsan may mga ganong babae. Yung pala'y dapat nating mapag-aralan na ang ating mga kalagayan sa loob ng ating tahanan at relasyon, Kevin, ay akda ng Diyos. At hindi tayo ang nasusunod. Bago pa man ang lalangin ng Diyos ang tao, itinalaga niya na kung ano ang tungkulin ng lalaki, kung ano ang tungkulin ng babae sa loob ng tahanan. At pagka ito'y ginaganap natin, hindi lamang nalulugod ang Diyos na may lalang, kundi lalong magiging maganda ang samahan sa loob ng tahanan. Kaya didiskubrihin natin, Leonard, ngayong gabi, kung ano talaga at papaano dapat na manguna ang lalaki at babae sa loob ng tahanan. Sabi nila, pagka ginaganap natin itong mga ito, Lionel, magiging functional home. Ibig sabihin, anuman ang harapin ng tahanan, sila'y makahaharap ng may pagtatagumpay. Kasi maraming problema sa buhay eh. At mapapansin ninyo, pagka ikaw lang ang asawa na nagpapasa ng lahat ng suliranin sa bahay, anong nangyayari? Mabigat na mabigat sa kalooban mo na para bang nagsisisi ka na ikay nakapag-asawa pa. Di ba? Kaya ako hindi naniniwala yung lumagay sa tahimik sa pag-aasawa. Katunayan po niya na humaharap kayo sa mas maraming hamon at kaguluhan. But who cares? Gaano man karami ang kaguluhan at hamon na haharapin ninyo kung kayo na may magkasama. Aba, kahit ako'y anong hamon ang harapin ko, basta tangan ko ang kamay ng aking asawa, talagang nagkakaroon tayo ng pag-asa. Di ba? Kaya kayong mga lalaki, importante eh. Yung pinakamalaking hamon sa buhay ng babae, alam niyo, yung panganganak. Pagka kayo'y wala dun sa panahon ng panganganak, Arnold, tandaan mo, kung saan-saan ka pa naroroon. Sa panahon ng panganganak ni Tessa, importante na ang mga ama ng tahanan na may kinalaman sa pagbubuntis ng kanilang mga asawa ay naroroon din. Malaking bagay yun. Pagka wala pala, ay malaki rin ang idinudulot na pinsala sa buhay ng mag-asawa. Kaya importante po na maunawaan natin na sa pagharap ng hamon ng buhay ay magkasama kayong mag-asawa. So unahin natin, ano ang tungkulin ng lalaki o ng asawang lalaki sa loob ng tahanan? Ano daw? Ang lalaki ang siyang ulo. Siya ang ulo ng tahanan. Ayon sa mabuting aklat, sa mga akda ni San Pablo, ang lalaki ang ulo ng tahanan. Kung papaano naman na si Jesus ang ulo ng simbahan. Kaya sabi ko sa inyo tayong mga lalaki, tayo nakapaloob sa atin ang wangis ng Diyos. Kaya kung papaano na ang Diyos ay nangunguna sa simbahan, ganun din tayong mga lalaki. Dapat tayo ang may ulo. Kasi may mga lalaki na ang pirmi lang iniisip ay yung ulo. Pero hindi naman gumaganap bilang ulo ng tahanan. Ang pinaiiral ay puson at hindi puso. Kaya napakahalaga ng mga lalaki ay ulo ng tahanan. Ikalawa,
Ano naman ang role ng mga asawang babae? Sila ang puso. Nasa kanila ang damdamin na nagbubuklod sa kanyang asawa at mga anak. Kaya sa pagdidisiplina ng mga anak, kadalasan ang mga nanay ang pinagmumula ng tunay na emosyon. No? Hindi naman sinasabi na ang mga tatay ay walang emosyon, pero yung nanay madaling maawa. No? Alam nyo, tinatablalaang yan ng Panginoon eh. They complement each other. Pagka wala naman yung tatay na nag-iisip, puro na lang awa ang mangyayari sa loob ng tahanan at walang tamang pag-iisip at pagpapasya. So they complement each other. Sa loob ng tahanan, importante na ito po ang siyang ating nagaganap. Pagka binaliktad mo yan, Mel, malaki ang problema mo. Pagka yung asawang babae ang naging head, Nanay Eli, at yung asawang lalaki ang naging heart, disgrasyang malaki yan. Nasundan niyo po? Kaya wag po nating pagbabaliktarin ito. Nilalang at itinatag ng Diyos ang tahanang magtatagumpay sa ganitong paraan. Ang lalaki ang utak, ang ulo, at ang babae ang puso ng tahanan. So, tukuyin natin ito isa-isa. Doon muna tayo sa husband, no? Ano ang tungkulin ng husband bilang ulo ng tahanan? Nilagay ko na rin po dyan yung tala kung saan nyo masusumpungan sa mabuting aklat para hindi nyo po makaligtaan. Ako po ay bilang manggagawa sa loob ng simbahan sa mahigit kumulang 23 mga taon na po na naglingkod bilang pastor ng simbahan. Sa 23 mga taon, nakita ko ang maraming hamon ng mga lalaki sa loob ng tahanan. Kaya napakahalagang maunawaan natin na talagang tayo ang ulo ng tahanan. Sa ating pagiging ulo ng tahanan, tayo ang pinagmumulan ng mga importanteng pagpapasya sa tahanan. Kahit na ating sinasangguni ang ating mga asawa, ang mga lalaki ang pinagmumulan ng kapasyahan ng tahanan. Kaya wag niyo po itong babaliktarin sa harapan ng inyong mga anak. Hindi kung merong tanong ang ating mga anak na mahalaga, ang sasabihin ni Emard, abay, kausapin ninyong nanay ninyo. Kung anong sabihin ng nanay niyo, siya. Alam niyo, kung ito'y titingnan sa ating mga mata na pagpaparaya sa ating Panginoong Diyos, ay meron tayong nakakalimutang bahagi. Tayong mga lalaki ang pinagkalooban ng kapangyarihan na magpasya bilang ulo ng ating tahanan. Kaya wag po nating i-endorse yun. No? Kinakailangang maggawa tayo ng ating mga pagpapasya, Arnold. Kahit na sa pagbili ng gamit, kayong mga babae, wag kayong masyadong adelantado. Kahit na kayo pang kumikita, kahit na kayo pang may pera, pagka ito'y kinaligtaan ninyo at nilagpasan ninyo, you take it for granted. At parang sa harapan ng inyong mga anak, kayong kumikita, kayo rin ang nagpapasya, ibinababa ninyo ang mahalagang katungkulan ng tatay, ng ama, ng tahanan. Maliwanag ba yan, Marilyn? Sabi ni Kevin, siya nga. Importante po yan. Pagkaya'y ating tinalikdan, malaki ang ating problema. Ikalawa, ang mga lalaki daw po, ang pari ng ating mga tahanan. Wala tayong dadalhin sa simbahan na hindi ginampanan ng ama sa loob ng tahanan. Kung meron tayong pari sa simbahan, kayo po ang pari ng inyong tahanan. Hindi dapat isinasangguni anumang bagay sa loob ng tahanan sa kanino man maging pari ng simbahan na walang kapahintulutan at pangunguna ng ama ng tahanan sa ilalim ng pag-ibig ng Diyos. Kaya kayong mga ama, huwag ninyong ibibigayan sa iba. Huwag ninyong iaasa sa pari ang pagtuturo sa inyong mga anak ng mabubuting asal. Sinong magtuturo niyan, Maisa? Tatay ang magtuturo niyan. No? Huwag nating iaasa sa kanino man.
Huwag nyo ring iaasa sa mga teacher sa paaralan ang pagtuturo sa inyong mga anak. Bakit? Sa kadalasan ay pinadadala ninyo ang inyong mga estudyante sa paaralan. Ang mga guro na kasama nila mahigit 8 oras sa maghapon ay natutukoy na kung anong uring ama ka, Louie, sa pamamagitan ng iyong anak. Kaya mga ama, tamang sinasabi ng mabuting aklat sa awit 127, di ba? Ang mga anak ay kaloob ng Diyos, pamana ng Diyos. Ito'y tagumpay natin. Pagka ang anak mo, Louie, sa loob ng paaralan ay balasubas, tiyak, ang impression ng teacher ay ano? Ang tatay ay balasubas din. Pero, pagka ang anak ay mahusay, nakikinig, magalang, matapat sa loob ng paaralan, ay tiyak, ang impression ni Ma'am Marge sa iyong anak, Doren, ay ano? Mana yan sa ama. Magaling. Abay, parang malilo eh. Natutol si Doren. Kaya napakahalaga po nun. Tayong mga ama ang pari ng tahanan. Kaya pero may mga hindi naiiwasang hindi pagkakasundo ng mag-asawa. Sana naman wag mapapansin ng ating mga anak na tumagal na ng 3 araw, magkagalit pala si mami at saka si daddy. Tapos si daddy pa ang nagtitigas-tigasan. Akala mo'y sinusuyon dalaga. Aba, sa ating pag-aaral nung nakalipas na gabi, tayo daw na mga ama, ang unang hahanap ng paraan ng pakikipag-kasundo. Bakit? Sapagkat tayo ang pari ng tahanan. Di ba't yung pari ng simbahan ang siyang namamagitan sa Diyos at sa tao? Kaya tayong mga tatay, bilang pari ng tahanan, tayo rin ang tagapamagitan. Ang Diyos, ang ating pamilya, ako bilang ama, ang pari ng tahanan. Kasi kung lahat ito iaasa natin sa ating pari, sa simbahan, putok lahat ng litid na yan. Hindi maaasikaso ang lahat ng mga mamamayan sa Pulilyo. Kayo'y tinatayang 30,000 na dito sa Pulilyo. Sa Pulilyo pa lang. Ay kung iisa ang ating pari, talagang patay. Kaya napakahalaga, Emard, Tatay Orly, na tayong mga lalaki, maninindigan na tagapagturo ng mabuting asal sa loob ng ating tahanan. At yon ang maganda. Hindi ba matutuwa ang mga nanay? Di ba? Pagka ang tatay ang nakikitang nagbubuklat ng mabuting aklat, nagbabasa. Siya ang tumatawag sa mga tao para manalangin. Tama? Pero kung si Doren o kaya si Sharon pa ang nangunguna sa panalangin, alam nyo, nakakaligtaan ito ng maraming mananampalatayang Kristiyano. Para bang sa ating mga Kristiyano, mas relihiyosa ang mga babae. Pero nakakalimutan ninyo, marami ang mga santong tinagurian ng mga lalaki. Kaya tayong mga tatay, dapat talagang tayong mga pari ng ating tahanan. Tayong tumatawag ng manalangin na tayo. Hindi yung tayo ang natawag na, ay, ibili mo nga ako ng lapad doon kay Aling Nena. Pagka ganun ang tatay, sira, Mel. Dapat tayo ang nangunguna sa mga mabubuting asal. Pagka sinabing bumoto at eleksyon, tatay ang nangunguna. Ginaganap niya ito. Pagka sinabing maglilinis tayo ng barangay, tatay ang nangunguna. Sapagkat pari Gusto nyo ba yung pari ng ating simbahan? Hindi huwaran natin? Abay, malungkot yun. Pagka yung pari ang nangangalo niya, pagka yung pari ang may mga ginagawang alingas-ngas, ay walan tayo ng respeto sa simbahan. Hindi ba? Kaya mapalad tayo na dito sa Pulilyo, ang ating pari nangunguna sa mga bagay na maglalapit sa atin, sa ating Panginoong Diyos. Kaya kami ni William, ni Pastor Asupardo, suportado ang inyong mga pananampalataya. Ang gusto ko, alam ninyo, kaya natin ito idinadaos. Sa totoo, tatapatin ko po kayo. Sapagkat gusto ko na kung ikaw ay iglesia ni Kristo, ikaw ang pinakamainam na iglesia ni Kristo sa Pulilyo. Kung ikaw'y Katoliko, ikaw ang pinakamainam na Katoliko. Pagka nabanggit ang pangalan mo sa pari ng simbahan, alam kaagad ng pari ng simbahan, ay magandang pamilya yan. Ito ang gusto namin bilang mga Adventista na maipasa sa inyo. Tinagurian ng Adventista na nakahihigit ng 13 mga taon
sa mga ordinaryong mamamayan sapagkat iniingatan nila ang kanilang kalusugan. Hindi ba't napakaganda kung meron ding malusog na Katoliko? Kung meron ding malusog na born again? Kung meron ding malusog na Iglesia ni Kristo. Sapagkat nais nating paunlarin ang buong lalawigan ng pulilyo. Kaya mga tatay, huwag kalilimutan ito ha. Sapagkat talagang pari kayo. Huwag ninyong kalilimutan yan. At napakahalaga sa ating tahanan. Ikatlo, Louis, ang tatay daw ay provider. Bigay, tagapagkaloob. Diba? Kaya talagang dapat tayo'y tayo'y magtatrabaho para nang sa ganon ay mapapangalagaan ang ating katawan. Hindi sa sugal, kundi sa sa tamang pagbabanat ng buto. Kasi sabi ng mabuting aklat kakain ka sa iyong pawis sa sa paggawa sa lupa. Hindi ba? Kaya tayong mga lalaki dapat banat ang buto. Hindi yung magtatakip silim na isipin mo kung karapat dapat ka bang kumain. Bakit? Abay, wala pala akong ginawang trabaho. Ako yung milata lang dito. Hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Nais ng kalooban ng Panginoon, puy-puy, na tayong mga lalaki ang talagang gumagawa para mabigay ang pangangailangan sa loob ng tahanan. Sabi po ng mga natibo, pagka iyong pinatatrabaho, sabi, Aba, hindi makatrabaho, walang pagkain, gutom, ay di pinakain mo. Emard, pagkatapos na makakain na busog, trabaho na. Aba, hindi na makatrabaho, busog, wala nang lulugaran. Pagkagutom, ay kahit nga sako, pag walang laman, hindi makatayo. Abay, pinakain mo, nilamnan. Pagkatapos na malamnan, trabaho. Mahirap yumuko. May mga ganong tamad. Tamad. Ang mga tatay, hindi dapat ganon. Hindi dapat tayo nauunahan ng ating mga asawang babae sa paggising sa umaga. Dapat tayong nauna. Doren, wag kang kakalabit diyan. Dapat tayong nauuna. Di ba? Dapat tayo ang nang gigising. Arnold, tawa-tawa ka Di ba, Leonard? Dapat tayong unang nagigising at tayo ang nanggigising. Kung minsan naman iba ang inyong paggising. Dapat ito'y paggising sa umaga para tipunin natin ang ating mag-anak sa paglapit sa Panginoong Diyos. Hindi ba masaya yun, Emard? Kung ganun si Emard, Maysa, hindi ka ba masaya? Aba, talagang abot-abot ang saya mo. Arnold? Kaya importante na tayo ang tagapagkaloob sa tahanan. Ito'y paalala ko sa inyo mga babae, makinig kay maigi. Huwag kayong magagalit sa akin. Tinitiyak ko lang na naintindihan ninyo. Paalala ko. Pagka kayo'y magbibigay ng baon, pagka kayo'y magbibigay ng regalo, o anumang premyo sa inyong mga anak, abay, padaanin nyo naman sa aming mga lalaki. Alam mo, natutuwa ako kay William, kasi sa tuwing may ipagkakaloob sa inyong aklat, tatawagin niya ako. Ay tunay naman, dala ko ang mga aklat na yan dito. Ako'y natutuwa sa kanya. Bakit? Talagang sana kayong mga nanay, pagkabaon, hindi yung pabukas-bukas pa kayo ng pitaka, parang akala ninyo kayo lang naman ang nagpapagal sa buhay. Maganda po pinadadaan din natin sa mga tatay. Doon ka kumuha sa tatay mo. Kaya dapat tayo'y may pagkakaunawaang mag-asawa. Dapat sana'y may iisa tayong may isa tayong lalagyan. Para nang sa ganon, hindi iniisip ng mga bata, tatay ko'y batugan, nanay ko lang ang parating nagbibigay ng pera. Anong alam mo? Ako rin na may nagpapagal. Di ba, Maysa? Okay lang ba yan, mga babae? Sa paalalang yan? Nagkakasundo ba tayo, mga babae? Huwag naman kayong lumabas na para lang kayong marunong gumawa ng pera. Ay ba, huwag ka mahungupit kasi, Louie, kaya tayo nadidisgrasya Panay ang pabaon ko ng bandera natin, ikaw na may patumba. Dapat talaga tayong mga lalaki ang pinagmumulan ng mga yan Kayong mga babae, ang pinagkakatiwalaang maggasta, maglaan.
kahit na kayong mga babae, pagka kayo nagkatrabaho, huwag naman kayong magmamalaki. Na ako din na may nagtatrabaho Ay huwag gayon. Sa pagpapasakop, sa pagmamahalan, aalalahanin natin, talagang itinalaga ng Diyos ang mga lalaki na tagapagkaloob. Padaanin nyo naman. O anak, iba ba Arnold, ano magbigay sa anak mo? Alam naman ni Arnold na siya ang nag-iintriga ng pera. Ikaw magbigay sa anak mo. Alika anak, ito'y talagang pinag-ipunan namin ng nanay para ikay magkabaon laang o magkaroon ng bagong damit. Ay ito'y pagdamutan mo na. Maganda yung ganun. Hindi yung inisisikreto mo pa. Binigyan ng tatay ng 10 piso. Ikaw na may magtatago. Halika anak, pasensya ka na dyan sa tatay mo. Talagang ganit na ganit iyan. Tapos bibigyan mo ng 100. Anong labas nun sa inyong mga anak? Aba, ang labas ng tatay balasubas, kuripot. Ayaw magbigay, madamot. Para kayong yung mga natibo, pagka nanlimos, hindi mo binagyan. Damot! Hindi maganda iyon. Kaya alahanin niyo mga nanay, huwag ninyong kukunin ito. Kasi hindi nyo yan mapupunan. Hindi nyo yan mapupunan. Sayang yung mga bisig ng tatay. Ito po ang simbolo na ginawa ng Panginoon sa tahanan. Nasundan niyo po ba yon? Wala ba tayong pagtatalunan dyan? Ha? Napakalaga. Panghuli, ang mga tatay, ang ano daw? Protector. Tayo ang tagapag-ingat ng ating mga tahanan. Kaya, Arnold, hindi madaling makalimutan yan. Yung nauna lang ang ibang titik. Ang simula ng di ba? Ng kanyang katungkulan. Sige nga, mga lalaki, memorizing nga natin yan. Head, puy-puy, letter P na nga Head, priest, provider, protector. Hala, pikit! Pikit, mga lalaki! Pikit, Louie! Arnold, di kay pasaway. Pikit! Guhit na nga lang ang mata, hindi pa ipikit. Hala, pikit! Una, ano tayo? Head. Emard, pasaway ka. Nakikita ka sa camera. Pangalawa, priest. Louie, protector. Mel, provider. Di ba? Ang ganda. Ikaw naman talaga, Louie. Ang ganda, no? Pagka-memorize natin ito, kung ito'y nagaganap natin itong 4 na ito, sige nga, sinong asawang babaeng hindi magpapasakop sa inyo? Kahit gabi-gabi, talagang yapos. Ay magpapayapos. Sino ba namang hindi may in love sa kanyang lalaki? Siya ang siyang ulo ng tahanan. Sa mga importanteng pagpapasya, sumasangguni sa kanyang asawa, pero siya ang nagbababa ng hatol. Siya ang pari ng tahanan, iginagalang sa kabanalan. Sino ayaw magpasakop dyan? Hindi yung bigla na lang nalundag. Di ba? Talagang may kabanalan ang lahat ng kanyang gawa. Pangalawa, siya rin ang naglalaan, nag-iimpok. May bangko ba sa pulilyo? Saan ninyo nilalagay ang mga pera ninyo? Ha? Sa baul. Siya nga, Emard. Saan nyo nilalagay ang pera nyo? Wala palang bangko dito? Ay, Vice Mayor, 10 nilalagay ang pera. Ganon. Merong parang kooperatiba, ganyan. Ay, sana na may nakikita doon yung mga lalaki. Hindi yung mga babae lang ang pirming nag-iintriga ng pera doon, nagdideposito. Alam niyo mga lalaki, hindi talaga natin yan napansin. Pero tingnan ninyo, humihina ang ating pamayanan sapagkat pinapalitan natin ng larawang ito. Di ba? At panghuli, dapat tayong mga protector. Hindi yung pagka nabagyo, ang tatay nakatago. Mga nanay, ilagay mong planggana dyan, natulo. Tapos yung mga nanay yung nagkukumpuni. Saklap ng ganyang pamilya. Kaya dapat tayong mga lalaki ang protector. Tapos na. Tapos na kayong mga babae sa pangsisiko ninyo. Kayo naman ang pag-uusapan. Okay. Dito naman tayo sa mga babae. Sabi daw, ang mga babae ang puso ng tahanan. Kaya kayo talaga po ang pagmumula ng kaawaan. Kayo ang pagmumula ng ng pag-ibig. Na kahit na lasing ang asawa, hindi nawawala ang pagmamahal. Hindi yung kung makatakwil kayo,
Dahil sa umuwing lasing, gayon na lamang. Itatapon nyo pa yung mga damit sa labas. Diyan ka sa mga kaibigan mo. Ano naman kayo? Ala, Arnold, siko ka rin. Ano, malungkot. Mga nanay, pag nagkakamali ang ating mga anak, Roman, Pogi, di ba? Dapat tayo ang tumatanggap sa kanila, mga nanay. Hindi yung tayo pang nauna. Sabi, lumayas ka dito. Talagang tagal na tagal kitang pinalaki, ganyang gina. Lumayas ka. Tapos yung tatay pa ang nagpipigil. Abay, nanay, humunos dili ka. Huwag mo akong pakialaman, lumayas ka. Abay, hindi maganda. Dapat tayo mga nanay ang pinagmumula ng tunay na pagmamahal. Kaya kayong mga tatay, huwag kayong masyadong pa-cute. Na para bang kayo'y nagmamahal, tapos yung nanay hindi. Manyapat yung nanay ay nakakakurot, kayo hindi. Parang aagawin yung eksena na mahal niyo yung anak ninyo, tapos yung nanay muhing-muhi sa kanya. Hindi rin maganda yun. Dapat ay pag nalapit sa inyong anak at nakurot ng nanay, anong gagawin ng tatay? Abay, samahan ninyo. Ibalik ninyo sa nanay. Anak, ay dala ng kagustuhan ng nanay mo na tayo'y maituwid. Halika, mabait kaya yung nanay mo. Abay, pakakasalan ko gayan kung hindi mabait. Yan ang pinakamaganda dito sa pulilyo. Kahit mag-iikot ka, yan ang pinakamabait anak. Dapat bini-build up natin ang ating mga asawang babae. Bakit? Sila daw ang puso ng tahanan. Sunod, ang mga nanay ay Aba, itong pinakamaganda. Sharon, ang mga nanay pala ang may akda ng kagandahan sa loob ng tahanan. Kaya mga nanay, kahit 50 years old na, dapat ay maganda pa rin ang lola. Dapat maganda pa rin. Kahit nalalamba-lamba yung Nanay Eli, itong inyong mga braso, dapat meron pa rin pagpapaparlor. Di ba? Para inaayusan tayo. Hindi yung pagka tayo umidad na, losyang na tayo. Kaya kayo mga babae, hanapin ninyo ang ikagaganda rin ninyo. Huwag kayong papabaya na mas maganda pa si Nena sa kabila na bahay. Papaganda kayo. Tandaan nyo yung payo ko sa inyo. Ang kagandahan na tunay, hindi lamang sa panlabas na Tatay Mel? Na anyo. Dapat ay binubusog ninyo sa mabuting kagandahang loob ang inyong asawa. Para naaakit siya. Abay, kahit makita niya ang magandang hubog ni Nena sa kabila, ay namat sungit na yan. Ako, kahit barilis, mabait. Ipagluluto ka. Mamasahihin ka. Papalitan ko ang iyong bedsheet. Ang iyong, punda ng unan mo na puno ng laway. Saan ka pa? Kaya alam niyo maganda po yung tala ng huling kapitulo ng Kawikaan sa Mabuting Aklat. Nandun ang lahat ng magagandang katangian ng babae. Pagka yung pala'y nilinang natin, yung nagsusulsi pa. Tapos yung siya'y nagdadayag, siya nagwawalis, maagay nakagising na, mayroon ng niluto, Risa. Yan ang mga babae kahit tumanda, talagang hindi iiwanan. Bakit? Hindi siya nager. Alam niyo yung patak ng gripo, na patak-patak, tuk, tuk. Sabi ng Mabuting Aklat, yun daw mga babaeng nager parang patak sa gripo. Tuk, tuk. Makakatulog ka ngayon? Tumabi ka nga doon. Kung makatulog ka, yamot na yamot ka. Pero mga babae na hindi nagmamahal, ganon ang kanilang kalagayan. Kaya tayo daw mga nanay, ang kagandahan sa loob ng tahanan. Dapat tayong pinakamagaganda. Kaya yung mga kurtina, pagkamali ang kulay, kayo ang sisisihin. Di ba? Ako na may malulungkot kung si Kevin pa ang makita ko doon sa bintana nila, paayos-ayos ng kurtina doon. Hindi mo trabaho yan, Kevin. Ikaw, Kevin, ay nakaupo. Ay, konting kaliwa, mami, kaliwa. Ayan, kaganda. Kaganda ng kurtina, pero alam mo, mami, mas maganda ka diyan. Ganun ang mga pandali, Louie. Sigurado ka na sa gabi. Makakapahinga ka at may masahe. Kita mo kung ano na naman ang iniisip mo. Dito'y nasa TV. Dapat malinis ang ating usapan. Hindi yung mga niloloko kung ano-ano. Dapat talaga
mahusay na pampaganda ang mga nanay. Kahit na yung paglalapag ng mga baso sa inyong mga table, sa pagkain, kayong responsable dyan rin. Hindi yung mga baso ninyo nanlilimahit na, ang kulay dilaw na. Aba, humingi na kayo ng pera kay Louie. Louie, ka na may bumili ng magandang baso na kahit natalbos ng kamote, pagkay Diyos, ang ganda ng tindig ng baso. Di ba? Kayong magpapaganda sa loob ng tahanan eh. Kaya pag uwi ng tatay, magandang umuwi siya sa maaliwalas na kapaligiran. Hindi yung nangangamoy ang mga medyas na basa. Mga labahan na hindi nagawa. Ay, hindi maganda. Arnold, pasimple ka bang ganon. Ha? Okay. At panghuli, yun daw mga nanay ay O, kita nyo na? Talagang kayo ang caregiver. Sabi po dyan, sa Aklat ng Kawikaan, 31, Gs hanggang 31, ang haba ng listahan yan. Sa mabuting aklat, kayo daw ang tagapagbigay ng pangangalaga. Pati mga anak. Hindi ibig sabihin, Leonard, hindi ka natutulong. Tutulong ka pa rin. Nandun ka pa rin. Pero ang mga babae ang nangunguna. Kaya kayong mga babae, turuan nyo kaming, huwag nyo na kayong madamot sa trabaho. Ituro nyo rin sa amin yung pag-ayos ng lampin. Anong tawag doon? Ng diaper. Hindi yung kayo lang maalam, tapos pagka kami nagkamali, kung laitin nyo kami, parang hindi kami nagtrabaho ng sanlinggo. Ituro nyo rin sa amin yan. Tayong mga lalaki, pag naguhugas, nagdadayag ng pinggan, ay isaw-saw na rin natin ang kamay sa loob ng planggana. At pagka na may nagkadaiti ng kamay, ay lalong magkakaigi. Di ba? Dapat natulong tayo sa mga gawain ng tahanan. Maganda yung hindi lang kayo ang naglalaba. Abay, gusto rin naman namin china-challenge nyo kami. Halika nga, tingnan ko nga kung talagang ikay marunong maglaba bago ako napangasawa. Di ba? Maganda yung mga pagkakataong ganon. Kaya ang mga nanay daw ang caregiver. Balikan natin. At dito tayo magtatapos. Sabi, ang tatay daw ang ulo. Ang nanay daw ang puso. Ang Diyos naman ang nagbubuklod. Naintindihan nyo? Diyos ang yumayakap. Kaya kahit na anong away ninyong mag-asawa, huwag kayong mag-iisip na maghiwalay. Sa mabuting aklat, hindi kagustuhan ng Panginoon ang paghiwalay ng mag-asawa. Nang dahil sa katigasan ng loob, ng ulo, ng mga tatay at nanay, ipinahihintulot ng Diyos. Pero sa Diyos, simple lang. Forgiveness, reconciliation, and acceptance. Ano pa man ang pagkakamali, pagka tayo may tunay na pag-ibig sa Panginoon, forgiveness, reconciliation, acceptance. Ulitin nga natin. Una, forgiveness, reconciliation, acceptance. Walang imposible sa Panginoon. Dahil pagka kayo nag-isip na maghiwalay, Tatay Orly, sinasabi mo sa Panginoon, maikli ang iyong mga kamay. Hindi ka tapat sa iyong mga pangako. Hindi mo kayang solusyonan ang problema namin. Maghihiwalay kami. Hindi ito ang kalooban ng Panginoon. Bagkus, ang sabi daw ay, Diyos ang yumayakap sa tahanan. Siya ang nagbubuklod sa mga panahon na parang lalayas ang ating mga anak. Kung tayo'y sasalig sa Diyos, siya rin ang magbabakla. Siya rin ang magmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya huwag kalilimutan ang Diyos sa ating tahanan. At pagka itong tatlo ang nagaganap, magkakaroon daw ng mutual submission. Ang lalaki ay may pagpapasakop sa babae. Tama ba yun, Leonard? Ang babae ay may pagpapasakop sa asawang lalaki. Tama ba yun, Maisa? Pagka meron kayong mutual submission na tinatawag, mas iinam ang loob ng tahanan at wala kang pag-aalaala sa katanungang, who's the boss in my house? Sapagkat pagka ito'y ginaganap daw natin sa loob ng tahanan, alam ninyong sagot sa tanong na who's the boss in my house? Sabi doon ay pareho tayong maglilingkod sa bawat isa. Sa tahanan na naglilingkod sa bawat isa, wala pong pag-aalinlangan na tayo po'y iingatan ng Panginoon. Alam niyo, sino ang boss ng ating tahanan? Si Louie? Si Doren? Sino? Si Leonard? Si Emma? Sino? Si Mayora? Sino? Si Roman?
Sinong Panginoon ang ating paglilingkuran, siya rin ang magbubuklod sa bawat isa sa atin. Tayo po'y nasa kalagitnaan na ng Sanlinggo. Binibilang ko po ang mga gabi, matatapos na po tayo. Huwebes, Biyernes, huli akong magpapaalam sa Sabado. Pero ayaw ko po kayong iwanan. Sapagkat sa bawat lugar na aking puntahan, dala kayo ng damdamin po ng Hope Channel. Sa pagkakataong ito, gusto kong ipakilala sa inyo na dito sa lugar ng Pulilio, mayroon pong mga nagmamahal sa inyo. Nais kong imbitahan yung aking mga kaibigan, na Adventist. Pwede ba kayong tumungo dito sa unahan? Kayong nag-imbita sa mga taong ito. Kayong nag-anyaya. Kayong dahilan kung bakit sila naririto. Pari bang pumunta kayo dito sa unahan at gusto ko kayong ipakilala sa kanila. Sapagkat yung ilan sa inyo'y inanyayahan, hindi nyo kilala yung iba. Hindi po ba? Tayo'y nagkikita-kita dito sa lugar na ito. Gusto namin kayo, dito po. Gusto namin na kayo ang pinakamainam na Katoliko. Gusto namin na kayo ang pinakamainam na Iglesia ni Cristo. Gusto ko na kayo ang pinakamainam na Baptist. Born again. Yung tunay na binago ng Panginoon. Di ba? At ito po ang aking mga kaibigan dito sa lugar na ito. Sila po ang dahilan bakit kayo nandito. Nais po namin na idalangin kayo sa Panginoon. Alam niyo, sa gabi-gabi na pumupunta kayo dito, dala po namin kayo sa aming pananalangin. Na sana pagdating ng panahon, matatalikdan ni Louie ang paninigarilyo. Na sana'y tatanggihan ni Arnold ang pag-iinom ng alak. At si Emard ay magiging mabuting ama ng tahanan. Imposible po ba itong mangyari para sa Panginoon? Ha? Posible, alang-alang sa Diyos. Kaya't mula po ngayong gabi, kami naman po ang ipanalangin ninyo. Kasi kailangan po nating magdalanginan sa isa't isa, di ba? Kami po hindi sakdal. Maraming kakulangan sa aming buhay. Kaya nga tayo nasa Pulilio para tayo magmahalan. Tigat? Ito ang gusto ng Panginoon. Ano man ang pananampalataya na iyong dinadaluhan, nais ng Diyos na ikaw ang pinakamainam sa pananampalatayang yan sapagkat ikaw ang magiging tanglaw. Nais ko pong tanungin kayo, pwede po ba tayong maging lalong malalim na magkaibigan? Pwede po ba? Kung ito po ang tugon nyo, pwede ko po bang hilingan kayo na ipakita nyo ito sa paraan ng pagtayo ngayong gabi? Salamat sa Diyos. Naririto mga kaibigan natin. Sana'y wag nyo silang kaliligtaang ipanalangin. Tayo po ay yumuko, tayo po ay magtapos sa isang panalangin sa Diyos. Mahal na Panginoon, kami po'y nagpapasalamat na ikaw ang ama ng tahanan. Ipinakita mo sa amin ang iyong pagiging walang hanggang ama. Ikaw din ang ina ng tahanan na nagpakita ng mabuting halimbawa kung paano ibigin ang mga kaanib ng tahanan. O Diyos, naririto kami sa iisang tahanan ng sangkakristyanuhan. Nais po namin na makaakay ng hindi pa nakakakilala sa inyo na mga hindi Kristiyano upang sa amin makita ang larawan ng aming Panginoong Diyos. Kami po'y napapapilang sa iba't ibang pananampalataya. Ang ilan po sa amin ay Katoliko. Ang ilan po sa amin ay born again. Ang ilan po sa amin ay Iglesia ni Cristo. Ano paman po ang aming kinabibilangan, Panginoon, nais namin na ang katawang ito ang iyong maging templo. Nais po namin na maging malusog kami sa aming paraan ng pamumuhay. Sapagkat gusto pa po naming mabuhay para sa aming mga pamilya. O Diyos, sana'y sa iyong pagbabalik. Kung dalhin mo na kami sa pangakong lupain at tahanan, sana'y magkita-kita pa po kaming muli. Kung dadatnan niyo kaming buhay sa inyong pagbabalik, sana'y patuloy kaming magmahalan sa isa't isa. Maliit ang Pulilio para sa pag-aaway, O Diyos. Sana'y kami inyo nang buklurin upang nang sa ganon, kakaunti ang mga suliranin na haharapin ng mga mamamayan ng Pulilio. Patnubayan niyo po ang aming mga kaibigan sa kanilang pag-uwi. Sana'y maghari ang inyong kapayapaan sa kanilang mga buhay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
Magandang gabi po sa inyong lahat.